So bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagtawag po sa amin sa lugar na ito upang magpuri po kami sa inyong dakilang pangalan sa lahat ng kabutihan at kahabagan ng Panginoon sa amin. Lahat po kami ay nasa inyong harapan upang makinig ng banal na salita mo. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at ihasik po o Panginoon yung salita mo sa aming puso. Nawa yung bini ng salita ay lumago at magbunga ng marami sa pamamagitan ng aming pagsunod. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang pagsubok, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at matatak na pananampalataya upang hindi po sila mabigo sa itong pagsubok sa buhay, kundi magtagumpay po sa lahat ng pagturusa na dumarating po sa amin. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami dito sa inyong harapan. Kayo lamang po, Panginoon, magturo sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Juan chapter 4. So, Juan chapter 4. Verse 27 po, Juan chapter 4. Verse 27. 27 hanggang 30. 27 hanggang 30 po, babasahin ko po ito sa inyo. Nang oras na yon, dumating ang kanyang mga alagad. Sila ay nagtaka na siya ay nakikipag-usap sa isang babae. Subalit, walang nagsabi ano ang gusto mo o bakit ka nakikipag-usap sa kanya. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lunsod at sinabi sa mga tao, "Halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa." Ito na nga kaya ang Kristo. Lumabas sila sa lunsod at pumunta sa kanya. Medyo matagal na po na pinag-usapan po natin tungkol sa John chapter 4. So, pero hindi pa po tapos lahat ng topic dito. Kaya, so, hanggang ngayon, sa ngayon po, tuloy-tuloy po. So, tayo sa ating pag-aaral sa chapter 4. 1 chapter 4. Napakaganda po yung message po dito. So, yung unang keyword, so mayroon pong ilang keyword po dito sa John chapter 4. Yung unang keyword, so ano po yung unang keyword po dito? So, ano po yung unang issue doon sa chapter 4? So, tubig, water. So, yung babaeng Samaritana ay pumunta sa para umigip ng tubig. So, pangalawang keyword po ay ano po? Husband. Tapos, pangatlo po ay pagkain. Kaya sana, itong tatlong keyword po ay tandahan po natin sa itong chapter 4. So, tatlo ito lahat ay mahalaga po ba sa ating buhay? So, kung walang tubig, patay tayo. Kung walang pagkain, so ganun din. Tapos, yung ano po yung meaning ng husband? Yung husband or wife
Yun po yung pag-asa po natin o kaligayahan sa buhay. Okay? Yung tiwala po natin o pag-asa po natin o kaligayahan po natin, yun po yung mga meaning doon po sa husband and wife. Okay? Yung unang approach po ni Jesus sa itong babae, verse 6 po. Naroon ang balon ni Jacob nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng tanghaliang tapat, dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigip ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, binigyan mo ako ng inumin. So, ito po yung unang usap. So, nag-uupo si Jesus sa balon, tapos pagod po siya, pagod. Okay? Kasi yung katawan po ni Jesus ay katulad po natin, pagod po siya at uhaw din siya. Malapit na yung magtanghalian tapat, 12 o'clock, kaya medyo mainit po. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigip ng tubig. So, isang Samaritana, bakit dumating sa balon sa oras na magtanghaliang tapat? So, yung mga kapatid dito, kailan po kayo umiigip? Sa tanghalian o sa umaga? Sa umaga. Okay? Pag hindi mainit. Okay? Pag tanghalian, init. Kaya sa umaga po, usually po, so umiigip po tayo. Pero siya, Samaritana, bakit tanghalian po siya umiigip? So dahil may takot po siya sa mga Hudyo. So may problema po sa pagitan ng Samaritano sa kayong Hudyo. Parang ibang lahi. Sa paningin po ng mga Hudyo, yung mga Samaritano ay may lahi, may halo. Hindi dalisay, hindi yung pure na lahi ng Israelita. May halong dugo ng ibang mga Gentile. Kaya, hinamak po sila ng mga Hudyo, hinamak. Kaya nagkaroon po ng mga ganong masamang relation po sa pagitan ng Samaritano at Israelita. Kaya sa hating sa tanghalian, umigip siya ng tubig. So verse 9 po, sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, ganito po yung umpisa ng ito po yung counseling po ni Jesus Cristo. So, bakit pumunta po si Jesus doon sa itong sugar, verse Sikar? Bakit pumunta po siya sa lungsod ng Sikar? Hindi para uminom ng tubig, kundi para ma-counseling po, para ma-evangelize yung itong babae. Kaya yung tubig po ay isang topic lang. So, bigyan mo ko ng tubig. So, yun po yung umpisa ng counseling. Pero, ang gusto po ng Diyos, gusto po ni Jesus ibigay sa itong Samaritana ay ibang uri ng tubig. Kaya sa lahat po ng mga topic po sa Biblia, may dalawang meaning. So, yung tao po, so lahat po ito ay nasa isip ng tao. Okay. Pero
Ano po ang mahalaga sa Diyos? Ang mahalaga po sa Diyos ay spirit, hindi po yung mga physical na tubig, hindi po yung mga physical na husband, or hindi po yung physical na pagkain. Okay. So, ito po ay hinahanap ng tao, pero ito po ay gusto ng Diyos ibigay sa atin. Spiritual na bagay. Makalangin na bagay, ito makabundong bagay. Bakit mahalaga po ito sa atin? Dahil meron po tayong body. May katawan po tayo. Kaya, yung mga needs, yung mga kailangan po sa ating katawan ay mahalaga sa atin. Yung pagkain, kapag may sakit sa katawan, yung gamot, hinahanap natin. Pagpago sa katawan, yung pahinga, hinahanap natin. Yung mga physical na mga katuwang, physical na family, saka yung physical na pagkain, yun po yung hinahanap po natin dahil may body tayo, may katawan. So, hindi lamang tayo, lahat ng tao sa mundo ito po ay mahalaga sa kanila. Body. Kaya body-oriented buhay. Yung body, katawan. Pero sa Diyos, ito po yung mas mahalaga sa Diyos. Yung ating body ay ano lang po sa Diyos, ito po ay container na lang, container body. Parang ito po ay plastic bottle na lang sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos ay laman sa loob ng ating body. Ito po yung malaking difference. Magandang itsura, yun po yung mahalaga sa atin, magandang itsura. Maganda ba o pogi, matangkad, okay. Saka yung anong kinakain po natin, okay. Anong bahay, okay. Yung condition po sa ating buhay, ay nakikita ang condition sa buhay, yun po yung mahalaga sa atin. Pero sa Diyos, hindi po yun mahalaga. So dito po, nagumpisa po yung counseling, verse 10 po. Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa inyo nagsabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya, ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Tubig na buhay. Okay? Ito po yun, tubig na buhay. Okay? Living water. Yung tubig na buhay, para sa katawan po ito, hindi po para sa spirito. Ito po yung regalo ng Diyos. Tubig na buhay. Verse 13, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay, hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Eternal life. Yung tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Anong klaseng tubig ito? Kayong babaeng Samaritana, wala po siyang idea. Dahil yung kanyang isip ay lagi katawan lang katawan. Yung isip po ng maraming tao ay laging katawan lang katawan. Pag-uhaw, tubig, paggutom, pagkain, pagsakit, gamot, pagod, tulog, pahinga. Ganon din po yung buhay po ng isang Samaritana. Kaya hindi po niya naintindihan anong klaseng tubig ito. Dahil hindi po niya alam tungkol sa spirito. Ganon din po si Nicodemo, di ba? Nung sinabi ni Jesus sa kanya, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kahanan ng Diyos. Ano po yung tanong po ni Nicodemo agad? Paano? Born again, paano? Makakapasok pa sa tiyan ng ina? Physically naintindihan. Makakapasok po sa tiyan ng ina at maipanganak na muli?
wala po siyang idea para patungkol sa spiritual na bagay. Pero pagdating sa mga physical na bagay, malinaw, may idea, matalino. Pero pagdating sa spiritual na bagay, spiritual buhay na walang hanggan, yung spiritual na inumin, spiritual na pagkain, walang idea. Kaya antok agad, antok. Antok agad. Ano ba yun? Ano? Katawan, kita-kita katawan. Huh? Maganda siya. Huh? Lalo po yung mga Facebook po natin ngayon, yung SNS, okay? Puro maganda, di ba? Nakakagising na contents, nakakagising. Magandang place, okay? Yung sana po, pagdating po ninyo sa church, wag po tayo mag-Facebook, okay? Minsan nakikita ko po mga scroll ng Facebook, mga maingay ng mga volume, malakas yung volume, narinig po ng mga kapatiran, hindi po magandang tingnan. Kaya pagdating sa bahay po okay lang. Sa bahay po okay lang. Pero pagdating sa po church, yung mga YouTube, saka yung mga Facebook, video watching ay iwasan po natin. Para sa mga ibang brothers and sisters. Okay? Kasi pag nakikita po nila yung mga puro nanonood ng mga Facebook, mga YouTube sa church, anong mangyayari sa church? Kaya yung mga text message check okay lang po, pero yung mga watching video sa cellphone ay sa bahay na lang. So anyway, lalo po sa ating panahon, lalo po yung mga young generation po ngayon, dahil lumaki po sila sa ganitong mga sitwasyon. Sanay po sila sa ganung mga visual na mga online generation. Okay? Kaya lalo po nahirapan po sila mag-isip pagtungkol sa spiritual na bagay. Hindi nakikita. Mahirap ma-imagine. Dahil sanay po sila sa mga visual na mga contents. Pag nakikita, may idea. Pero kung hindi nakikita, ano yun? Yung imagination, okay? Yung mga pag-iisip, yung thinking power ay onti-onti, nahihina po sa ating panahon. So, verse 15, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig ng ganito, upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigit. Naintindihan po ba ng babae yung ibig sabihin ni Jesus? Hindi naintindihan. Physical pa rin yung kanyang isip. Ay, pagod na ako sa pag-iigip, kaya sana kung mayroong ganong tubig, sana ibigay. So, nature spring or summit o absolute, kung mayroong ganong mga tubig, isang bottle na hindi mauhaw. So, mababankrupt sila. Isang bottle lang hindi mauhaw, meron pa ba ganong tubig? Wala. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, wala pong ganong pagkain, wala pong ganong tubig. Kahit kumakain po tayo, gutom pa mamaya. Okay? Kahit uminom ng tubig, mauhaw po mamaya. Kahit medyo okay na po yung ating katawan, pero mamaya mapapagod po tayo. Sa mundong ito, sa lupa, wala pong ganong mga ferment o wala pong ganong mga solution. Wala pong solution. Permanent solution, wala. Okay. Kaya, sa ating prayer sa Diyos, okay, so ano po yung mga mas tamang prayer po sa ating tamang mga paghingi po natin sa Diyos sa ating prayer? Okay. Yung physical na ano po natin o spiritual na bagay.
So, binago po ni Jesus yung topic. Verse 16, sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na. Umalis ka na, tawagin mo ang inyong asawa at bumalik ka dito. Yung tubig po, para sa Samaritano, ito po yung daily needs. Okay? Daily needs. Pero sa Diyos po, yung tubig ay yung tubig ng buhay patungo sa buhay na walang hanggan, eternal life. Pero hindi niya naintindihan yung meaning po dito, kaya the next topic, husband. So, umalis ka na, tawagin mo yung asawa mo. Dahil alam po ni Jesus yung buhay ng Samaritana. Ano po yung sinabi ng Samaritana? Wala akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ka. Tama yung sinabi mo, wala kang asawa ngayon. May 5 dating kasama, 5. Ang kasama mo ngayon, 6. Pero hindi rin siya asawa mo. Kasama lang, kasama. Okay? Yung husband po, ito po yung para sa tao, ito po yung hope, pag-asa po, tapos yung happiness. Yung mga sister po dito, yung nanay, umaasa po kayo sa inyong asawa o hindi? Lagi uminom ng alak, wala akong tiwala sa kanya, hindi ako umaasa sa kanya. Maaari po ganon, depende sa mga sitwasyon ng family. Unang Korinto chapter 7, verse 32, Unang Korinto chapter 7, verse 32. Nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa. Ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon, kung paano niya mabibigyan kasiyahan ng Panginoon. Unit, ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng salibutan, kung paano niya mabibigyan kasiyahan ang kanyang asawa. Verse 34, ang kanyang pansin ay nahahati, ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nababalisa sa mga bagay na Panginoon upang siya ay maging banal sa katawan at ang espiritu. Unit, ang babaeng may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng salibutan, kung paano niya bibigyan kasiyahan ang kanyang asawa. Itong talata po, sinishare ko po lagi sa mga bagong couple. So, bagong kasal na couple, ito po yung sinishare ko sa kanila. Nung single pa sila, saan sila busy? Saan sila nabalisa? Sa bagay ng Panginoon. Pero pag may asawa na, yung puso ay nahati, divided. Kay kalahati sa Panginoon, kalahati sa asawa. Mas binibigyan kasiyahan yung asawa. Dati, ang Panginoon ay lagi binibigyan kasiyahan. Yun ang dating buhay. Pero pag may asawa na, yung puso ay hati. Kaya mas inuuna yung asawang lalaki, asawang babae. Kaya sabi po ng Diyos ganito po, Isaiah chapter 54, Isaiah 54,
Isaiah chapter 54, verse 5. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay iyong asawa. Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan. Ang banal ng Israel ang inyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa at tawag sa kanya. Sino daw yung asawa? Lumalang sa iyo. Lumalang sa inyo, siya yung asawa mo. Kaya, yung ating asawa sa lupa, okay? Yung ating mga asawa sa lupa, saka yung lumalang sa atin, sino po yung mas dakila? Ang lumalang sa atin. Yung asawa po sa mundong ito ay galing sa Diyos. Bakit hinahayaan po ng Diyos na mag-asawa po tayo sa mundong ito? Para masaya tayo dito sa lupa? Hindi po. Para manganak po tayo ng mga bata? Hindi po. Kung ito lang po yung buhay po natin, magpakasal, so manganak, tapos nahirapan po sa pagpapalaki ng mga bata. Ano po yung purpose sa ganitong mga sistema sa mundo? Mga family, mga marriage. Okay. May purpose po ng Diyos. May purpose. May purpose. Para ma-experience po ng mga magulang, di ba yung mga nanay at tatay, so, nung ipinanganak na yung anak mo, okay, kamusta po? Nung ipinanganak yung anak, kamusta po yung nanay at tatay dito? Masaya kayo o malungkot kayo? Sobrang saya. Sobrang saya. Nung isilang ka sa mundong ito, laking luha. Laking luha. Laking tuwa ng magulang. Pero unti-unti tuwa ay nagiging luha. Okay. Pero sa una, laking tuwa ng magulang. Doon sa puso ng magulang ay may pag-ibig unconditional. So, para sa mga anak, yung mga magulang, willing po kayo mamatay. Willing po kayo mamatay para sa anak? Willing tayo. Yung mga lahat po ng mga parents ay willing mamatay. Handa na po tayong mamatay para sa anak. Yun po yung puso, yun po yung pag-ibig galing sa Diyos. Kahit yung mga hayop, tingnan niyo po yung mga hayop. Meron din po silang ganong pag-ibig. Pag-ibig ng mga magulang. Okay? Sacrifice. Dakilang sacrifice. Saan galing po yun? Sacrifice. Sino nagturo sa mga magulang? Sacrifice ka para sa anak mo. Walang nagturo, pero nasa puso na. Okay? Yun po yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Malaking blessing po yan. Kaya bilang habang nagpapalaki po, bilang magulang, so nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil so ganun po yung ganong dakilang pag-ibig ay yung puso ng pag-ibig ay ibinigay ng Diyos sa akin. Pero tandaan po natin, yung anak saka yung Diyos, sino po yung dapat number one? Diyos po ang dapat number one. Kahit may pag-ibig po tayo sa mga anak, ready na po tayo mamatay para sa kanila, pero hindi dapat unahin sila. Ang Diyos po ay dapat una sa atin. Yung anak din po galing sa Diyos. Tama po ba? Yung mga anak po natin ay galing sa Diyos. Yung kaloob ng Diyos. Kaya, ipinakatiwala ng Diyos sa atin yung mga bata. Hindi po tayo may-ari ng bata. Samantalang,
caretaker lang tayo, caretaker. Hindi po sila sa atin. Yung mga anak po, hindi po sa atin, sa mga magulang. For the meantime lang sa atin, ipinagtiwala po ng Diyos sa atin para turuan po natin sila ng words of God, para tulungan po silang maligtas, masave. Tapos para ibalik po sila sa Diyos. Yun po yung responsibility, katungkulan po ng magulang. Yung husband and wife, okay? Ibang klaseng pag-ibig. Yung pag-ibig ng magulang para sa anak, saka yung pag-ibig sa pagitan ng husband and wife ay ibang klase po yun, ibang klase. Okay? Different, totally different. Yung husband and wife ay parang dalawang mundo. Okay? Dalawang mundo. Mahirap po makaisa. Okay? Mahirap po maintindihan. Kaya matagal na po, so, yung mga tatay dito, yung mga nanay, yung mga tatay, nanay dito, okay? Naintindihan po ba ninyo lahat ng ginagawa ng asawa? Naintindihan po ba? So, hindi. Ibang lahi po sila, ibang lahi. Ibang language. Kaya kahit Tagalog, hindi naintindihan. Iba yung pagsasalita, iba yung pagdating dito. Kahit the same language ng Tagalog, same language ng Korean, mahirap maintindihan yung bawat isa. Kaya doon po, anong gagawin po natin? Ibang lahi sila. Ibang language. Iba yung takbo ng isip. Doon po, matutunan po natin understanding. Understanding. Huwag po natin baguhin yung iba. Huwag po ninyo baguhin yung asawa mo. Hindi po yung mangyari. Kasi sinisika mong baguhin yung asawa mo, hindi yung mangyari yan. Lalo, so lumalakas yung away. Understanding po yung kailangan natin matutunan. Understanding. Tapos, kailangan matutunan din magpakumbaba, humble. Humility and respect, understanding. The same pa rin. Yung tao, pagkatao ay the same. Ganun pa rin. Hindi siya magbabago. Sino po yung dapat magbago? Siya o ako? Dapat ako ang magbago. Sa una, di ba, sinisikap natin baguhin yung bawat isa, kaya nag-away. Bakit ganyan? Ganito dapat. May solution po ba doon? Wala. Imposible po baguhin yung ibang tao. Kaya, unti-unti habang tumatagal po kayo sa mga marriage life, unti-unti, ano po yung iniisip? Dapat ako ang magbago. Hindi siya. Hindi siya magbago. Ako ang magbago. Kung magbabago ako, siya din magbabago. Tama po? Sino muna magbabago? Ako o siya? Mag-isip kayo mabuti. Kung ako ang magbabago din siya. Pero kung sinisika mong baguhin siya, hindi siya magbabago. Dapat ikaw muna magbago. So, ibang klaseng pag-ibig po yan sa pagitan ng husband and wife. Okay? Lifetime Learning Center po yan. Lifetime Learning Center. Kaya kapag umuwi, so yun po yung natutunan po natin araw-araw. Yung pag-ibig ng magulang para sa anak, parang natural po yan, natural, automatic po yan. Yung respect po nila sa magulang. Saka yung mga anak po ay kailangan dapat matutong gumalang o respeto sa mga magulang. Yun po yung first step para sa respeto, para matuto respect sa Diyos. Okay?
Kung hindi ka marunong gumalang sa magulang, so paano gumalang sa Diyos? Kaya yung respeto ay dapat matutunan sa bahay, sa magulang muna, sa magulang. Yung obedience, mga respeto sa magulang. Yun po yung kailangan matutunan sa bahay. Kaya, ang lumalang sa inyo ay inyong asawa. Okay? Yung husband and wife ay galing sa Diyos. Yung mga anak po natin galing sa Diyos. Yung mga magulang po natin galing sa Diyos. Kaya dapat ang Diyos ay pinakauna. Yun po yung mga tamang pagkakasunod. So, dito po sa second topic, tawagin mo yung asawa mo. Sabi lang babae, wala akong asawa. Ibig sabihin, wala akong pag-asa, ay hindi ako masaya. Kahit 5 lalaki dati, ay hindi rin sila pag-asa ko, hindi ako masaya. Yung 6 na lalaki, hindi rin asawa. Wala akong pag-asa, hindi ako masaya. So, papalitan ulit. Yun po yung solusyon, papalitan ulit. Yung pang-7 na asawa, magiging pag-asa po sa atin? Hindi po. Kahit 7, 8, 9, kahit pinapalit po natin yung asawa lagi, ay walang tunay na pag-asa doon o kaligayahan. Yung tunay na pag-asa ay kaligayahan ay galing sa Diyos. Ang lumalang sa inyo ay inyong asawa. So verse 1, chapter 45, verse 1. Kaya yung mga tatay, nanay dito, kahit mga bagong couple, wag nyo baguhin yung wag sikapin baguhin yung asawa mo. Lalong lumalaki yung problema. So, yung sarili mo na baguhin, magbago ka sa ng sarili, kung ganon, makikita mo at tingnan mo kung anong mangyari sa kanya. Verse 1, umawit ka o baog, ikaw na hindi nanganak, ikaw ay biglang umawit at sumigaw ng malakas. Ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganak, sapagkat ang mga anak ng babaeng iniwan ay magiging higit na marami kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. Umawit ka o baog, ikaw na hindi nanganak. So yung baok, hindi nanganak, ay dapat umiyak. Pero sabi dito, umawit ka. Sumigaw ka ng malakas. Kahit hindi ka nanganak, kahit hindi ka nakaranas ng hirap sa panganak, pero yung asawa mo ay mas marami. Dadami yung anak mo ay mas marami kaysa mga may anak na kaysa mga anak na may asawa. Dahil ang Diyos ay asawa. God is my hope. God is my joy. Tapos huwag kayong masyadong umasa sa asawa. Okay? Wag po tayo masyadong magtiwala sa asawa. Okay? Dahil kung mataas po yung ating mga expectation ay mas malaki po yung disappointing. Okay? Kaya yung mga good things, yung mga mabuting bagay lang, bigyan nating pansin. Tapos yung purihin po natin. Okay. Huwag po masyadong mag-focus sa mga kulang, mga bagay na wala sa atin. Okay? So, balik po tayo sa John chapter 4.
Kaya doon po nagulat po yung Samaritana. Sino kaya ito? Alam niya lahat ng bagay na ginawa ko, alam niya lahat ng buhay ko. Kaya verse Kaya verse 19 po, verse 19. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita ko ikaw ay isang propeta. Propeta ng Diyos. Kaya meron po siyang isang mahalagang tanong. Meron po siyang lagi isang tanong sa kanyang puso. Kaya verse 20 po, ito po yung tanong po niya lagi, isang Samaritana, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, uni sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. So, katulad po natin, yung babaeng ito, meron din po siyang mga tanong sa kanyang puso. Saan ba sasamba? Saan dapat sumamba sa Diyos? Yung kanyang ninuno, Samaritano, ay sumamba sa bundok ng Gerizim. Sa bundok ng Gerizim, doon sila lagi sumamba sa Diyos. Pero yung mga Hudyo ay sabi, dapat sa Jerusalem. Kaya pagsamba sa Diyos ay malaking issue o malaking tanong sa kanyang puso. Kaya gusto niyang malaman saan dapat. Sa bundok ng itong Gerizim, katulad ng ninuno namin, o doon sa Jerusalem, kagaya ng sinasabi ng Hudyo, sinasabi lagi. Kaya doon po, sinabi po ni Jesus. Verse 23, 24, basahin po natin ito, 3-1. Ang Diyos ay Espiritu, ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung sagot po ni Jesus. Ang mahalaga sa pagsamba ay Espiritu at katotohanan, hindi po yung lugar. Okay? Mahalaga po yung katotohanan at Espiritu, hindi po yung lugar. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya, hanggang dito po. Tapos 25, sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiya na tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ipahahayak niya sa amin ang lahat ng mga bagay. 26, basahin po natin, 3-1. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ngayon na kumakausap sa iyo. Sino po yung hinahanap ng babae? Sino po yung hinihintay ng babae? Mesiyas. Kristo. Tagapagligtas. Yun po yung hinihintay po ng itong babae. Tapos sabi ni Jesus, ako ngayon. Dito po, na-save na yung babaeng ito. Nakita na ng babaeng ito si Kristo. Ito po yung isang magandang story. Ito po yung magandang storya ng isang salvation. Okay? Ako ngayon na kumakausap sa inyo. Sa lahat ng ating salvation testimony, meron po tayong ganitong moment. Ako ngayon na hinahanap mo. Yung tubig, hinahanap mo yung tubig para sa katawan, hinahanap mo yung asawa para sa inyong kaligayahan, pero wala. Mauhaw pa rin, gutom pa rin, pagod pa rin. Okay? Pero ngayon, natakpuan mo yung tunay na tubig ng buhay, tunay na asawa, tunay na Mesiya, ako ngayon. Ito po yung mga salvation story ng Samaritana. Nung na-save na po yung Samaritana, ano po yung ginawa niya? Okay? Verse 28.
Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lunsod. Sinabi sa mga tao, halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo. So, nung nakilala po ng babae si Jesus, so Kristo, Mesiya, tagapagligtas. Okay? Tagapagligtas. Ano po yung iniwanan po niya? Ano po yung iniwan niya? Verse 28. Ano po yung iniwan ng babae? Ang kanyang banga ng tubig. Pag walang banga ng tubig, paano iigib? Kung walang banga ng tubig, paano iigib ng tubig? Okay. Parang nakalimutan po niya yung dating concern sa buhay. Yung dating concern, ano po yung dating concern? Pag-igib ng tubig. Mahalaga po yung banga. Kung walang banga ng tubig, so paano kukuha ng tubig? Pero nung na-save na siya, yung dati po niyang issue, dati po niyang concern, ay hindi na mahalaga sa kanya. Iniwan. Yung banga ng tubig. Tapos, sumigaw siya sa mga tao, halikayo, come and see. Okay. Halikayo, tingnan ninyo itong tao. Siya po yung Kristo. Ito po yung ginagawa ng lahat ng taong ligtas. Ito po yung normal na ginagawa ng lahat ng taong na-save. Come and see. Come and see. Sa Bible po, tingnan po natin sa mga ilang cases sa Bible. Marcos chapter 10 verse 50. Marcos chapter 10 verse 50. po, 46. Dumating sila sa Jericho habang nilinisan niya ang Jericho. Kasama ang kanyang mga alagad ng napakaraming tao, isang pulubing bulak, si Bartimeo, na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na yun ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw, magsabi, Jesus, anak ni David, mahaba ka sa akin. Sinaway siya ng marami na siya ay tumahimik, unit siya ay lalong nagsisigaw, anak ni David, mahaba ka sa akin. Tumigil si Jesus sa sinabi, tawagin niyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulak na sinasabi sa kanya, matuwa ka. Tumayo ka, tinatawag ka niya. Verse 50, basahin po natin, 3-1. Pagkahagi sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Ito po yung storya po ng isang bulak, pulubi, bulak, Bartimeo, anak ni Timeo. So yung B-A-R, bar, ay meaning son. Okay? Bartimeo. So, anak ni Timeo. So, bulak, pulubi. Kawawa po siya, kawawa. Narinig po niya na si Jesus ay dumaan doon, tapos sumigaw siya. Anak ni David, so, maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. Sinaway siya ng ibang mga tao, tahimik ka, tahimik, tabi-tabi na lang, pero lalo po siyang sumigaw. Dahil ito po ay last chance. Maaari po itong last chance. Kaya lalong sumigaw.
Pag tahimik lang, baka hindi ako mapansin ni Jesus at ganitong buhay, tuloy-tuloy. Bulag at pulubi, kaya desperado po yung kanyang tawak. Hindi siya tahimik. Hindi pwede tahimik. Okay? Kung meron po tayong mga time team na prayer, pwede ba tayo tahimik? Hindi pwede. May apoy sa puso, pwede po tayo tahimik? Meron po tayong prayer para sa mga pamilya natin na hindi pa ligtas. Pwede po tayo tahimik? Pag inuusig nila, tahimik ka, huwag tayo mag-usap ganyan sa bahay. Pag sinasaway tayo, pag pinagalitan po tayo, pwede ba tayo tahimik? Hindi pwede. Kahit magagalit man sila, okay? Hindi pwede tahimik. Maaari, ito ay last chance. Itong Bible seminar, maaari last chance sa kanila. Kung tapos na, wala nang chance. Kung umalis na si Jesus, wala nang chance. Yung pagkakataon na hindi lagi binibigyan. Yung chance. So, inaakala po pa natin na mamaya may chance pa? Mamaya may chance pa? Hindi po. Sumigaw siya, doon po, tinawagan siya ni Jesus. Verse 50, pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Ano po yung hinagis niya? Balabal. Para sa isang pulubi, yung balabal ay mahalaga po yun. Tama po? Yung mga parang jacket. Yun po yung mga magiging comment sa gabi, tulog. Sa tulog, gabi, kailangan po yung balabal. Okay? Pag malamig, kailangan po yun. Pero, inihagis po niya. Inihagis. Para lumapit kay Jesus. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, verse 17 po. Mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang makapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, na naguhulog ng lamba sa dagat sapagkat sila ay mga mangista. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin kong kayo mga mamamalakaya ng mga tao. 20, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. So, nung tinawagan ni Jesus si Pedro sa Andrea, okay, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Okay. Mamamalakaya ng mga tao. Fishers of men. Dati, mangista, fishers of fish. Pero, mamamalakaya ng mga tao. Gagawin kitang mangangaral, evangelist. So, mangangaral ng ebanghelyo. Uhuli yung mga tao. Kaagad nila iniwan ang kanilang lambat. Lambat po ay iniwan. Dati, hanap buhay po yun. Tama po? Dati po nilang hanap buhay. Mahalaga po yun sa kanila, yung lambat. Kung walang lambat, paano? Iniwanan po nila. 21, sa kanyang paglalakbay mula doon, nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanyang
kanilang ama na nag-aayos ng lambat, kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at kanyang ama at sumunod sa kanya. Ano po yung iniwan po dito? Bangka at ama. Sa una, lambat. Pangalawa, bangka. Tapos, finally, ama. Yung following Jesus, sumunod ka sa akin. Yung pagsunod kay Jesus ay minsan kailangan iwanan yung banga ng tubig. Kailangan iwanan yung balabal. Okay. Isipin po natin kung ano po yung dati po nating buhay dati. Dati parang pulubing bulak tayo. Dati isang Samaritana tayo na hinamak ng mga tao, walang pag-asa, pagod sa buhay. Dati po yung dating, kaya magmula doon, iniligtas po tayo ng Diyos para sumunod po tayo kay Jesus. Para lumakad po tayo sa panibagong buhay. Kailangan iwanan yung dating concern, issue, para mag-focus po tayo kay Jesus. Yung lambat, bangka, minsan hinihingi po natin sa iyo, iwanan mo yung lambat. Iwanan mo yung bangka mo. Iwanan mo yung ama mo para sumunod sa akin. Kaya ganun po yung ginawa ng Samaritana. Balik po tayo sa John chapter 4. Verse 31, lumabas sila sa lungsod, pumunta sa kanya, samantalang hinimok siya ng kanyang mga alagad, labi, kumain ka. Subalit sinabi niya sa kanila, ako ay may pagkain na hindi niyo nalalaman. Kaya sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? 34, basahin po natin, 3-1. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kaloob ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Sabi ni Jesus, ako ay may pagkain na hindi ninyo nalalaman. So, anong klaseng food po ito? Ako ay may pagkain. Hindi ninyo alam. Meron din po kayo pagkain na hindi alam ng iba? May pagkain kayo? So dapat meron din po tayong ganitong pagkain na hindi alam ng iba. Secret food. Hindi alam ng iba. Ako lang alam. Pero ito ay dito lumalakas ako. Yung pagkain ay energy. Yung food ay energy. Doon po tayo lumalakas. Saan po tayo lumalakas? Isipin po natin kung saan po tayo lumalakas. Okay. Bakit nanghihina po tayo minsan? Dahil walang energy, walang pagkain. Para sa ating katawan, so pag gutom po tayo, kumakain tayo. Sabi ni Jesus, ako ay may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ito po ay hindi physical na pagkain. Tama po? Hindi po ito physical na pagkain. Isang taong ligtas, okay? Katulad doon sa Matthew chapter 4, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung pagkain po dyan, ay hindi lamang po pakikinig. Minsan po, inisip po natin, nagbabasa ako ng Bible, tapos umaattend ako sa Sunday, kaya okay lang. Medyo okay lang yung Christian life ko. Yan po ba yung pagkain po natin lahat? Hindi po.
Ito po yung pinaka ito po yung nagbibigay ng pinakamalakas na energy sa atin. Yung reading, mahalaga po yung reading. Okay. Kung walang reading, walang Christian living. Kung walang pagbabasa ng Bible, so hindi pwede masabi natin Christian living. Kaya Bible reading, tapos yung mga pakikinig ng sermon ay mahalaga po yun, mahalaga. Pero, yung pagkain po dito na banggit ni Jesus, verse 34, ang pagkain ko ay ang gawin, ang kalooban ng nagsugo sa akin, at tapusin ang kanyang gawain. Ito yung pagkain natin. Ito yung pagkain ni Jesus. Ito rin po yung pagkain ng lahat ng mga Kristiyano. Dito po tayo lumalakas. Obedience. So, kaninong kalooban? Kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos nagsugo sa akin. Nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. So, ano po yung gawain? The next verses, tingnan po natin, verse 35. Ito po yung gawain ng Diyos. 35. Ito po yung kalooban ng Diyos. Basahin po natin, 3, 2, 1. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Uni, sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan na ang mga bukid na mapuputi na upang anihan. So, 34 and 5 ay konektado po itong dalawa. So, doon sa verse 35, dito po natin nakikita kung ano po ang kalooban na nagsugo sa atin. Kung ano ang gawain ng Diyos. Bukid ay mapuputi na. Ibig sabihin, harvest season. Ano po yung kailangan? Kailangan anihin. Ito po yung evangelism. Anihin. Tingnan po natin sa verse Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse 35. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangamba at nalulupaypay, na gaya ng mga tupa na walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, unit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tunay na napakaraming mga anihin. Sino po ito? Tao. Naliligaw na tao, kaluluwa. Tunay na napakarami ng mga anihin, pero kulang ang manggagawa. Kulang. Ito po yung kalooban ng Diyos. Yung pag-aani sa mga naliligaw na kaluluwa. Yung pag-aani ng mga naghahanap ng katotohanan. Yung pag-aani-anihin po natin yung mga naghahanap ng katotohanan sa paligid po natin. Naghihintay po sila sa atin, naghihintay. Kulang po yung manggagawa. Kakaunti yung manggagawa. Kaya mabubulok po sila sa bukid. Pakulang po yung manggagawa, anong mangyari sa bukid? Maraming mga palay ay naiwan.
iniiwan. Naghihintay po sila ng anong tawag? Ito? Pangkat? Kari? Yun po yung hinihintay po nila. Kaya habang sumusunod po tayo, habang tinutupad po natin yung kalooban ng Diyos evangelism, doon po lumalakas po tayo. Yun po yung magiging energy po sa atin. Pero kung walang evangelism, nanghina po tayo, nanghina. Kahit fellowship, masaya, nakikinig ng sermon every Sunday, Wednesday, nagbabasa ng Bible. Pero kung walang evangelism, nanghina po tayo. Dahil yun po yung kalooban ng Diyos. Napakarami, tunay na napakarami ng anihin, unit kakaunti ang manggagawa. Magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anihin. So, balik po tayo sa John chapter 4. Kaya sana po naintindihan po natin ng mga kapatiran kung ano po yung pagkain po natin. Sabi ni Jesus, yung pagkain ko ay hindi nila alam. Yung obedience po natin ay hindi po alam ng iba. Kung ano ang ginagawa ko, kung paano ako sumusunod sa kanyang kalooban, hindi po ito alam ng ibang mga tao. Yung sana, meron din po tayong ganitong pagkain. May pagkain ako. Okay? Na hindi alam ng ibang tao. So, ginagawa ko ang kalooban ng Diyos. Okay? Sinusunod ko yung kanyang kalooban. Okay? Kahit hindi ako binibigyan pansin. Minsan, hindi nila alam. Hindi nila ako binibigyan pansin. Kahit sumusunod po ako, pero minsan may misunderstanding, may hindi po nila alam. Yung paglilinis po, yung mga pag-serve po natin sa mga kapatiran, yung paglilinis po natin sa mga CR, sa ilalim ng mga table, okay? Yung iba, sa taas na lang, sa ibabaw lang, pero sa ilalim ng table, lininisin, hindi nila alam. Sino lang nakakalam? Ako lang nakakalam. Yung obedience ko. Yung sacrifice po natin, pagpunta dito, yung sacrifice po natin para sa mga gawain sa church, para sa ibang mga brothers sisters. So, hindi po alam ng ibang tao. Yun po yung pagkain po natin na hindi alam ng ibang tao. Kaya, yung tunay na pagkain po natin ay pagsunod. Okay? So, ano po ang difference? Okay? Yung tubig sa tao, yung husband, yung pagkain na hinahanap ng tao. Okay? Pero ito po yung mga tubig na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Sabi niya, ang lumalang sa iyo ay inyong asawa. Tapos, obedience, yun ang pagkain. Ibang klase po ito, di ba? Ibang klase. Ano po yung mas mahalaga po sa atin? Kaya habang tumatagal po tayo sa ating Christian living,
sana mabuksan po yung ating spiritual mata para makakita po tayo kung ano po ang mas mahalaga sa atin. So, yung last verse po natin ngayon ay Colossus chapter 3. Colossus chapter 3 verse 1. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Okay? Hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. So, yun po yung mga nasa baba. So, kung ganun po, alam ng Diyos yung ating kailangan sa buhay. Siya po yung lumikha sa atin. Siya po yung nagligtas po sa atin. Siya po yung ama natin. Kaya yung buhay po natin ay ipagkatiwala sa makapangyarihan ng Diyos. So, kung ganoon, tutuparin po ng Diyos yung kanyang maluwalhating plano sa buhay po natin. So, okay, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na hanapin yung mga bagay na nasa itaas, hindi po yung mga bagay na nasa ibaba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming paglakad ayon po sa inyong kalooban. So, lahat po ng mga kapatiran po ng Tanawan Church, lalo yung mga kapatiran na dumadaan sa malaking pagsubok sa kanilang buhay, tulungan niyo po sila, Panginoon, upang patuloy po silang makapagbingkos sa inyo. At gamitin niyo po ang lahat ng mga nandito ngayon upang may pahayag ang Ebanghelyo sa maraming naliligaw na kaluluwa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Cristo. Amen.